Hello guys, isa na namang washing machine ang ayusin natin ngayon. Ito daw ay binili sa junk shop ng customer. Yan guys, nakikita nyo naman na napakarumi itong washing machine. Ito ay pinatitingnan sa akin kung mare-repair pa. Unang gagawin natin ay kukunan natin ng resistance or continuity yung motor. Yun guys ay nakasit ang tester natin ng 200 ohms. So tulad pa rin ng dati, ilagay lang natin ng test rod sa plug at pipitin natin yung timer switch. So yan guys, kung makikita nyo, yan ay may resistance reading. Mamawala yan ng ilang seconds at babalik. Ang ibig sabihin yan ay maaaring okay pa yung kanyang motor. Pero yung kanyang timer switch ay 100% ay okay pa. Bago natin ito i-plug, kailangan ma-check muna natin ito kung stack up. Kung mapapansin nyo ay malambot naman yung kanyang motor at ang kanyang gearbox. Ngayon i-try natin i-plug para ma-double check kung okay ba talaga yung kanyang motor o hindi. Yun guys ay naka-on na yung ating panel board. Kung mapapansin nyo ay hindi umiikot yung pulsator at sisilipin natin sa ilalim kahit ugong ay wala. Ibig sabihin nito guys ay mayroon ibang problema. Ngayon, try natin kunan ng amperahe. Lumalabas na mayroon siyang 1.7 ampere. Ibig sabihin nito ay may pumapasok na power pero hindi umiikot yung motor. At indikasyon na high ampere ang motor. Sunod natin na gagawin ay ito troubleshoot natin kung ano ang dahilan kung bakit hindi umiikot ang kanyang motor. Malambot naman na ikotin yung pulley. Ngayon ay titingnan natin yung kanyang wirings. Dito guys ay may napansin ako ay wala siyang kapasitor. Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi siya umiikot. Ngayon itutuloy lang natin ang pagtanggal ng wirings para ma-check din natin yung motor. Kailangan tingnan din muna natin yung nameplate ng motor, kung ano ang mga nakalagay dyan. So ito ay wash motor na may voltage siya na 230 volts at ang cycle niya ay 60 Hz at ito ay 90 watts, 0.95 ampere. Ang kanyang kapasitor rating naman ay 7 UF. Hindi lang masyadong kita pero 7 UF yan guys. So dito guys, punta na tayo sa pag-check ng motor. Pero bago yan, sabihin ko muna sa inyo kung ano ang mga color coding niya. Yung blue and red, yan ang reverse forward. Pumunta yan doon sa timer switch. Yung naman ang gray, yan ang line 2. Pumunta din yan sa timer switch at yan ang nagsisilbing common. Ngayon ay tatanggalin natin yung tatlong terminal na galing ng motor dahil dyan tayo kukuha ng resistance kung okay pa. Yung maiksi na wire na yan, yan ang terminal ng kapasitor. So ito din na maiksi na wire, yan ay terminal ng kapasitor. Yan ang power cord at yan ang line 1 at line 2. Yan ang common ng motor, yung yellow, at yan naman ang common ng timer switch, yung gray.
Ngayon ay tatanggalin natin yung common ng motor para makumpleto yung tatlong terminal. So, yan ngayon ang tatlong terminal ng motor. Yan ngayon ang kukunan natin ng resistance. Isisit lang natin ang tester ng 200 ohms. Yan guys ay nakasit yung tester natin ng 200 ohms. At siyempre hindi natin kakalimutan yung tester na i-check kung gumagana. Sa pag-check ng resistance, ilagay lang ang common sa gitna. Tulad yan ng common ay yellow. Unahin muna natin yung yellow at red. Ang yellow at red ay may reading na 42.3 ohms. Ang yellow to blue ay may reading na 42.2 ohms. Tingnan naman natin yung red at blue terminal. Kung mapapansin nyo, may reading siyang 84 ohms. Ang ibig sabihin nito guys ay okay pa yung motor. May video na ako nito na ginawa kung paano malalaman ang good or bad ng resistance reading ng motor. Ito guys ay hanapin nyo na lang ito. Dito guys ay susubukan natin na humanap ng 7UF na kapasitor para paganahin natin yung kanyang wash motor. May nakita tayo kaso lang ito ay 9UF plus 4UF. So ito guys ay may nakita tayo na 7.4 UF. Pwede na ito dahil 0.4 lang naman ang kanyang sobra. Ngayon i-check natin yung kapasitor kung okay pa yung 7.4 UF. So, yan guys, ang kapasitor na nakita natin ay okay pa. May 7 UF reading siya. Ulitin natin para ma-confirm. So, confirm na okay pa itong kapasitor. Ngayon, bago natin ikabit doon sa motor itong kapasitor, bago natin i-final terminate, ay pagaganahin natin muna itong wash motor. Ibig sabihin guys ay direkta natin pagaganahin yung wash motor. So, yan guys ay confirm na gumagana pa itong wash motor. Tingnan natin yung running current sa walang load kung ilan. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang 0.6 ampere. So, ibig sabihin ay good na good itong motor. Tapos na tayo mag-check ng motor dahil galing ito sa junk shop, kinakailangan ma-check natin yung kanyang belt. So, yan guys ang kanyang belt. I-check natin kung okay pa. Kita nyo guys ay sira na itong kanyang belt. So, kinakailangan na itong palitan.
So, hanap tayo dito kung mayroong magmamatch sa kanyang belt. Yan guys, ay may nakita tayo. So, ito yung papalit natin. Matapos natin may kabit yung belt, ngayon magte-terminate na tayo ng motor kasama na yung kapasitor. Pagka mga single tab na wash machine ay simple lang naman ang wiring connection nito. Mayroon na ako nitong video kung paano ang wiring connection ng wash motor. Hanapin nyo na lang yung video kong yon. Ito guys yung sinasabi ko na video na ginawa ko. Yan ay kompleto yan. Yung basic wiring connection ng wash motor. Delivery na. Sigurit. Oh. Hello. Dito guys, kinakailangan na secured yung wiring connection natin dahil ito ay malapit sa wash motor. Kinakailangan na nakatali siya ng maayos. Dahil pag hindi yan nakatali ng maayos, may posibilidad na mag-swing ang wires natin papunta doon sa pulley. I-check din natin yung power cord kung okay. Kung mapapansin nyo, ang puno ng power cord ay may problema. So ito ay kinakailangan maayos. Ito ay may ngat-ngat ng daga. So may posibilidad dito na maputol. At may posibilidad din na makuryente yung gagamit nitong wash machine. So ganito lang ang idea ko kung paano ang pag-repair nito. Sige muna, susunod ako. So, yan guys, tapos na ang wiring connection.
Ngayon bago natin ito paandarin, kinakailangan na linisan yung pulsator. Pagka ganyan na may mga dumi sa loob ng wash tub, ay hindi basta-basta yan binubuhusan ng tubig. Dahil yung dumi na yan ay pupunta yan sa drain. At yan ay magkukos ng pagbara. Dito guys ay kailangan tanggalin yung pulsator para ma-check yung ilalim ng pulsator. Kung mapapansin nyo, ang pulsator ay mahirap hilain. Ang idea ko dyan ay kukuha lang ng dalawang screw na mahaba. At i-screw sa magkabilang gilid. Yung tamang-tama lang nakakapit yung screw. Pagka naka-position na yung dalawang screw, yan ngayon ang hawakan at hihilahin ngayon dahan-dahan yung pulsator. Yan guys, kung makikita nyo, napakarumi yung ilalim ng pulsator. So, ibaba lang natin yung drain para malinisan. So, yan guys, ay malinis na. Pwede na ibalik ngayon ang ating pulsator. Ayan guys, ay malinis na. Pwede na natin ito paganahin. Ayan guys, ay gumagana na yung binili galing junk shop ng isang customer. Hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana muli akong nakapagbigay sa inyo ng konting idea